Ngayon nais kong ibahagi sa iyo ang isang salamin na maaaring maging sanhi ng ilang kakulangan sa ginhawa. Sa katunayan, malamang na maraming isara ang mensaheng ito sa mga unang ilang minuto, dahil lamang ang tema ay gumaganap sa malalim na sugat. Ngunit kung magpapatuloy ka hanggang sa huli, magkakaroon ka ng pagkakataon na makita ang iyong sariling buhay mula sa isang bagong pananaw at, marahil, huminto sa pagluloko sa iyong sarili. Marahil ang pag-unawa na ito ay walang mga pagkakamali na halos lahat ay gumagawa ng hindi napagtanto ito. Pumunta tayo sa isang taos, pusong tanong, alam mo ba talaga ang mga taong mahal mo? Hindi ko pinag-uusapan ang pag-alam ng kanilang paboritong pagkain, ang kanilang mga karaniwang gawi o ekspresyon. Ang tanong ay malayo pa, alam mo ba kung sino talaga sila para sa iyo? Karamihan sa atin ay nabubuhay ng isang ilusyon. Sa palagay namin, ito ang aking ama, ito ang aking ina, ito ang aking kapatid, ito ang aking asawa o ang aking asawa. Di nagtagal, gusto lang nila ang aking kabutihan. Ang katotohanan, gayunpaman, ay mas komplikado. Ang mga nagmamahal sa atin sa parehong oras ay maaaring humuhubog sa ating pagkawasak sa isang mapanirang paraan, at iyon ay tiyak na kung ano ang pinakamasakit. Bakit sobrang nasasaktan? Dahil ang pakikitungo sa isang estranghero ay simple. Kung ang isang kasamahan o kapitbahay ay gumawa ng isang malupit na puna, tumalikod ka, kalimutan at magpatuloy. Ngunit kapag ang parehong mga salita ay nagmula sa isang taong malapit, ang sugat ay 10 beses na mas malalim. Nag-aayos ito ng memorya sa loob ng maraming taon na nagiging isang hindi nakikita na programa na nagdidikta sa mga pagpipilian nito. At ang pinakamasama, halos hindi namin napagtanto iyon. Natagpuan namin ang mga dahilan, ayaw niyang saktan, sinabi niya na dahil sa pag-aalala. Nag-imbento kami ng mga pagbibigay, katwiran lamang upang hindi harapin ang katotohanan. Narito ang isang mahirap na katotohanan na tanggapin, ang mga taong mahal natin ay maaaring maging mapagkukunan ng ating pinakadakilang takot. At iyon mismo ang natatakot sa atin na makilala. Pagkatapos ng lahat, ang mga miyembro ng aming pamilya ay hindi mga anghel, sila ay karaniwang mga tao na may kanilang mga kahinaan, kawalan ng katiyakan at hindi nalutas na mga traumas. Kadalasan, nang hindi napagtanto ito, inilalagay nila ang mga sugat na ito sa amin na parang hindi maiiwasang pamana. Tumigil sa isang sandali at isipin, ilang beses ka nang tumigil sa paggawa ng isang mahalagang hakbang dahil may nagsabing sinabi, hindi ito para sa iyo, hindi mo ito gagawin, mas mahusay na sumuko. Ngayon tanungin ang iyong sarili, paano kung panganib ka pa rin? Paano kung sinundan mo ang propesyon ng iyong mga pangarap? Paano kung binuksan nito ang negosyong iyon sa kabila ng mga alerto? Paano kung nagtayo ako ng isang relasyon sa mga talagang mahal sa halip na pumili kung sino ang inaaprobahan? Gaano karaming mga hindi nakuha na mga pagkakataon ang nagdadala ng timbang sa iyong kaluluwa dahil lamang sa naniniwala ka sa iba kaysa sa iyong sarili? Maaaring mahirap ito, ngunit sumasalamin, bakit patuloy na nabubuhay ang isang maisapat na gulang alinsunod sa mga inaasahan na ipinataon ng kanyang mga magulang noong mga dekada na ang nakalilipas? Bakit ang mga bata ay lumaki pa rin na natatakot na mabigo ang pamilya kaysa sa kanilang sarili? Ito ang katotohanan kung saan tayo tumakas. Takot nating aminin na ang ating mga mahal sa buhay ay maaaring mali upang ang iyong mga salita ay maaaring limitahan tayo. Na kung minsan ang tinatawag nating ipag-ibig ay nagiging mga tanikala. Ngunit hindi namin sinabi iyon ng malakas. Natatakot kami na tila walang utang na loob, maging Juliet, upang mawala ang pagmamahal ng mga nasa paligid natin. Kaya nag-shut up kami, sinundan namin ang papel ng huwarang anak na lalaki, ang masunuring anak na babae, ang kasiya, siyang asawa, ang maginhawang asawa. Ang pinakadakilang panganib. Sa paglipas ng panahon, nasanay na tayo sa papel na ito nang labis na nakalimutan natin kung sino talaga tayo. Hanggang sa 30, 40 o 50 taon, bigla kaming nagising at napagtanto, hindi ko nabubuhay ang aking buhay. Sinusundan ko lang ang isang alien script. Ngayon ay ang mahalagang katanungan, handa ka bang tingnan ang mga miyembro ng iyong pamilya na may radikal na katapatan? Hindi bilang sagradong mga numero, hindi nababagay na mga gabay, ngunit bilang mga ordinaryong tao, kasama ang kanilang mga limitasyon at pagkakasalungatan. Handa ka bang umamin na ang iyong payo ay maaaring sumasalamin sa kanilang mga takot, hindi kinakailangan isang katotohanan tungkol sa iyo?
Na ang iyong mga salita ay maaaring magbunyag ng higit pa tungkol sa kanilang sariling mga paghihigpit kaysa sa tungkol sa kanilang mga kakayahan. Kung ang sagot ay, pagkatapos ay magpatuloy sa akin. Galugarin natin ang mga ideya na may kapangyarihan upang mabago ang kanilang paraan ng pamumuhay. Magbabahagi ako ng mga personal na karanasan at maaari mong makilala ang iyong sarili. Pag-uusapan ko kung paano ang mga sumusuporta sa amin ay hindi sinasadya din na maging mga hadlang. At higit sa lahat, kung paano makahanap ng balanse, igalang ang iyong mga ugnayan nang hindi ipinagkanulo ang iyong sarili. Ngunit mag-ingat, ang maririnig mo ay maaaring makabuo ng paglaban. Marahil ang ilan ay pakiramdam tulad ng pag-abala ngayon. Gayunpaman, kung naabot mo ang dulo, magkakaroon ka ng isang pagkakataon na malaya mula sa kung ano ang lagi mong pinipigilan na mabuhay ng lubusan. Manatili sa tanong na ito. Sa isip habang sumusulong tayo, paano kung ang pinakadakilang hadlang sa iyong buhay ay hindi mga kaaway, krisis o pangyayari, ngunit tiyak na ang mga taong tinatawag mong malapit? Ang sagot ay kung ano ang susunod. At alamin, ang mas buhay, mas malinaw ang isang simpleng prinsipyo ay nagiging. Ang aming mga miyembro ng pamilya ay ang aming pinakadakilang masters. Ang problema ay ang mga aralin na nagtuturo sa atin ay hindi palaging lumalaki, kung minsan sila ay mga klase ng sakit, takot at mga limitasyon na nakikilala bilang pangangalaga. Sasabihin ko sa iyo ang ilang mga kwento. Maaari mong makilala ang iyong sarili. Noong siya ay bata pa, pinangarap kong ilipat ang lungsod upang mamuhunan sa isang karera na tila sa akin ay isang tawag. Alam mo ba ang narinig ko mula sa pinakamamahal ko? Ano iyon? Mayroon kang lahat dito. Walang naghihintay sa iyo. Hindi mo malalaman. Nahaharap ako sa isang dilema, kasunod ng aking intuition o pagtitiwala sa mga taong dapat, alam kung ano ang pinakamahusay para sa akin. Pinili kong manatili. Pagkatapos ng lahat, kung sinabi nila iyon, dapat ito para sa aking kabutihan. Pagkalipas ng mga taon, naintindihan ko, ang mga salitang iyon ay hindi nagsasalita tungkol sa akin. Inihayag nila ang kanilang takot. Natatakot sila na mabibigo ako, na lumayo sa akin, upang maging ako sa isang tao na hindi na makontrol o panatilihin sa paligid. Ito ang susi, kapag nililimitahan nila tayo, bihira para sa ating tunay na kapansanan. Karamihan sa oras, ito ay dahil sa mga kawalan ng katiyakan ng iba. Ang mga magulang ay madalas na natatakot na ang kanilang mga anak ay nagdurusa ng mga pagkatalo, kaya't pinanghihinaan nila sila mula sa pagkuha ng mga panganib. Ang asawa ay maaaring matakot na mawalan ng kapangyarihan sa relasyon o pakiramdam na ang kapareha, sa pag-unlad, ay hindi nakakailanganin. Ang mga kaibigan ay maaaring inggit o pag-aalinlangan na magagawa nila ang parehong, at sa halip na filter ang mga opinyon na ito, sinisipsip natin sila bilang ganap na katotohanan. Payagan ako ng isa pang halimbawa. Nakilala ko ang isang mahuhusay na batang lalaki na iginuhit ng mastery. Sa tuwing ipinakita niya ang kanyang trabaho sa bahay, inulit ng kanyang ama, ito ay humahantong sa wala. Gutom ang artist. Ayusin ang isang tunay na propesyon. Itigil ang mga bagay na ito ng mga bata. Sumunod siya. Siya ay naging isang ekonomista, nagtapos siya, nakakuha ng isang matatag na trabaho. Lahat ng itama, lahat kung paano ito dapat. 10 taon mamaya, gayunpaman, ipinagtapat niya sa akin, pakiramdam ko ay ipinagkanulo ko ang aking sarili araw-araw. Nabubuhay ako ng isang buhay na hindi akin dahil lamang sa naniniwala ako sa sinabi ng aking ama. At ang pinaka-ironic, mahal na mahal siya ng ama. Nais ko lang na magkaroon ng seguridad ang bata, isang nakapirming sweldo, katatagan. Ngunit hindi niya napagtanto ang isang pangunahing bagay, ang kaligtasan ng walang layunin ay isang mabagal na kamatayan para sa kaluluwa. Narito ang kabalintunaan, ang aming mga miyembro ng pamilya ay maaaring pagnanais ng aming kabutihan sa isang tunay na paraan, ngunit ang kanilang kabutihan ay batay sa kanilang pananaw, hindi sa atin. Sa makatuwid, kailangan nating bumuo ng isang mahalagang kasanayan, paghihiwalay ng pagmamahal sa payo. Ang pag-ibig sa isang tao ay hindi nangangahulugang tanggapin ang lahat ng kanilang mga opinyon bilang mga batas. Ang pag-recover ay hindi nagpapahiwatig ng pagdukot sa iyong sariling mga pangarap. Ang tanong ay, handa ka bang gawin ang pagkakaiba na ito?
Ang paggawa ng lahat ng hinihiling nila sa amin ay hindi magkasing kahulugan ng pag-ibig, ito ay pagdukot. Kapag sinabi ng isang ina sa kanyang anak na babae, huwag mo siyang pakasalan, hindi siya para sa iyo, maaaring ito ay mapagmahal na disgist bilang pag-aalala, ngunit hindi kinakailangan ang katotohanan. Kapag sinabi ng isang ama sa kanyang anak na lalaki, iwanan ang ideyang ito na hangal. Pumunta sa trabaho sa pabrika, tulad ng lahat ng normal, maaaring ito ang etyo ng kanilang sariling mga takot, ngunit hindi ang tamang resipe para sa kaligayahan. At narito ang mahusay na paghahayag, dapat tayong magpasalamat sa pag-ibig na natanggap natin, ngunit pumunta sa ating sariling paraan. Ngayon, paano ito gagawin sa pagsasanay? Una, alamin kung paano filter ang mga salita. Kapag may nagsabing hindi gagana, tanungin ang iyong sarili, ito ba ay tungkol sa akin o sa kanilang mga takot? Ito ay sumasalamin sa aking katotohanan o ang kanilang karanasan? Sa 70% ng mga kaso, ito ay tungkol sa kanila. Ang mga tao ay proyekto ng kanilang mga limitasyon sa amin na parang mga universal na katotohanan. Huwag malito ang payo sa mga hula. Pangalawa, panatilihin ang paggalang, ngunit huwag pahintulutan itong kontrolado. Ang pagiging nagpapasalamat sa mga magulang ay hindi nangangahulugang pagsakripisyo ng kanilang buhay para sa kanilang kaginhawaan. Ang totoong paggalang ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagbuo ng kanilang sariling kapalaran at pagpapakita sa kanila na may mga resulta na ang kanilang landas ay mahalaga. Pagkatapos lamang ay maraming aaminin, niloloko natin ang ating sarili, ngunit ipinagmamalaki namin kayo. Pangatlo, magtiwala ka sa iyong sarili. Naniniwala kami na ang sinumang nagmamahal sa atin ay mas kilala tayo kaysa sa ating sarili, mapanganib na ilusyon. Ang iba ay nakikita sa amin sa pamamagitan ng lens ng alam na nila, nakikita ng mga magulang ang kanilang 10-year-olds, kahit na mayroon kang 40, nakikita ng asawa ang iyong bersyon sa simula ng relasyon, ang mga kaibigan, ang taong nasa paaralan ka. Ngunit nagbago ka na. At alam mo lang kung ano ang kaya mo ngayon. Pang-apat, huwag malito ang pag-ibig sa kontrol. Maraming beses, gusto ko lang ang iyong mabuting iitago ang isang inais kong mabuhay ka tulad ng iniisip kong tama. Tanungin ang iyong sarili, ang pag-aalala ba ay tunay o isang paraan lamang ng pagpapanatili sa akin sa loob ng mga limitasyon na itinatag nila? Ang totoong pag-ibig ay hindi nakakulong, naglalabas. Ikalima, magkaroon ng lakas ng loob upang mabigo. Nagbasa ka ng tama. Minsan ang pagkabigo ay kinakailangan upang maging matapat sa iyong sarili. At alam mo ba kung ano ang nakakagulat? Pagkalipas ng mga taon, marami sa mga ipinagkanulo kapag sinusunod ang iyong likas na hilig, ginawa mo ito ng tama. Bulag kami sa oras na iyon. Naaalala ko ang isang kamag, anak na iginiit na isuko ko ang isang proyekto, na tumatawag sa kanya na basura ng oras. Tumanggi ako. 10 taon na ang lumipas, sinabi niya sa akin, natutuwa akong hindi ko narinig. Kung sumuko na ako, mawawala ako sa kakanyahan nito. Natutunan na aralin, minsan nakakakuha lamang tayo ng paggalang kapag tumigil tayo sa paghanap ng pag-apruba. Mga kaibigan, kailangan nating maunawaan ang isang bagay, ang mga miyembro ng aming pamilya ay hindi mga Diyos o propeta. Ang mga ito ay mga taong katulad namin, kasama ang kanilang mga kahinaan, kanilang trauma at ang kanilang limitadong pananaw. Kung hindi natin natututo na paghiwalayin ang kanilang pag-ibig sa kanilang mga takot, anganib natin ang pamumuhay ng isang buhay na hindi sa atin. At narito ang sentral na ideya na nais kong umalis sa iyo bago isara. Hindi mo dapat bigyang katwiran ang mga inaasahan ng iba. Dapat itong maging matapat sa iyong sarili. Dahil sa pagtatapos ng paglalakbay, ang mga miyembro ng iyong pamilya ay maaaring nasa tabi mo o hindi. Ngunit mag-iisa ka sa iyo. At maaari mo lamang sagutin na buhay ko ang aking buhay o ang buhay na nagpatao sa akin. Ngayon, mag-ingat. Pumunta tayo sa kung ano talaga ang mahalaga. Bibigyan kita ng isang simple, ngunit malakas na pangwakas na payo na makakatulong sa iyo na balansehin ang pag-ibig para sa iba at katapatan sa iyong sarili. At sa huli, magbubunyag ako ng isang bagay na maaaring maging susi sa iyong kalayaan sa panloob. Kaya manatili hanggang sa huli. Ang pinakamahusay na ay darating pa. Ang katotohanan na narito ka, ang pagbabasa ng mga salitang ito, ay isang tanda na.
Nangangahulugan ito na ang mga temang ito ay sumasalamin sa iyo, na handa ng sumulong, hanapin ang katotohanan at mukha, nang walang takot, ang mga tanong na nag-abala. At alam, marami pa akong mga kwento na ibabahagi, mga aralin na kakaunti ang maglakas, loob na magturo at mga katotohanan na halos walang nagsabi ng malakas. Ipinangako ko na sa mga susunod na pagpupulong ay magkakasama tayo sa landas na ito. Gagawin natin ito ng matapat kahit na masakit. Minsan magiging mahirap, ngunit palaging kinakailangan sapagkat pagkatapos ay lumaki tayo. Kaya kung nais mong sundin kung ano ang maaari mong ibahin ang anyo ng iyong paraan ng pamumuhay, manatili sa paligid. Huwag hayaan kung ano ang maaaring gumawa ng pagkakaiba. At upang isara, nais kong umalis sa iyo ng isang simple, ngunit malalim na pangungusap. Panatilihin ito, hindi ka umiiral upang maging maginhawa sa iba. Ang iyong obligasyon ay maging matapat sa iyong sarili. Sa ganitong paraan at iyon lamang sino talaga ang matututunan na igalang ito. Magkita tayo agad. Mag-ingat, pahalagahan ang pag-ibig na natanggap mo, ngunit huwag kalimutan, ang iyong buhay ay sa iyo, isa lamang, at nararapat mong mabuhay ito sa paraang pinili mo.